So ngayon, ang topic natin is all about fraction. So fraction. So ano ba ang fraction? So fraction, sabi dito, is represents as a part of a whole, or more generally, any number of equal parts. So for example, no, gagawa tayo dito ng ganito. Ito. So meron ito yung sabihin natin niya lupa, lot. Tapos paghahatian yung magkapatid dahil wala na yung nanay nyo, unfortunately. So ganyan yun. So sa magkapatid kayo, apat kayo. So apat. Hatiin natin yan ng apat. Di ba? Ganyan. Kahit hindi na equal. Pero dapat equal yan ha. Ayan. Tapos, hatiin natin yan. So, tapos, apat kayo magkakapatid. So, isa lang yung sa'yo dyan. Di ba? So, ang fraction yan, kung pag-uusapan natin is fraction, so 1. 1 yan. Tapos, 1 over 4, di ba? So, that is a fraction. So, isa yung sa'yo, tapos apat kayo. Maghahati sa isang lot na yan. So, ganyan lang yung fraction. So, sa fraction, may mga parts yan. So, first is, tinatawag natin numerator. May tinatawag tayong numerator, no? Ito, numerator. So, numerator, the top part of a fraction, representing the number of parts. So, balik tayo. Gagawa tayo dito ng sample, no? Para maintindihan. So, for example, meron kang pizza. No? So, hahatiin natin yan. Diba? Karaniwang, 8 yun. Hinahati sa 8 yung pizza. Diba? Yan, hatiin natin. So, 8 yan. Equal dapat yan ha. For assuming lang tayo. Tapos, ilan kayo maghahati? So, 8 din kayo maghahati. Yan. So, that's one. That's it. So, yung fraction, ito yung tinatawag natin numerator. Balik. Ito. Tawag natin numerator, which is 1. Tapos, yung top yan, no? Tapos, denominator is the bottom part of a fraction, indicating that the total number of equal parts in a whole. So, ang sinasabi dito, kung ilang party yung hinati-hati. Kung ilang beses nyo hinati-hati yung isang whole. So, dito, in this case, is 8, di ba? Hinati natin ka 8, dahil 8 ngayon sa pizza. So 8 yun, di ba? 8. Lagyan natin dito, 8. Tapos, ito fraction bar na to, denominator to, di ba? So, fraction bar is bonus na lang yan sa part ng fraction. That is the, sabi dito, the line that separates the numerator and denominator. So, ito. Ayan. So, if ganyan lang yan, numerator and denominator, tapos walang bar, di ba? Hindi natin masabing fractions. So, meron talagang bar yan dyan. So, proceed tayo. So, merong types ng fraction. So, meron tayong proper fraction, improper fraction, and mixed fraction. So, isa-isahin natin yan. So, usog ko lang to. Usog ko lang tong dalawang to. No? Ayan. Usog natin sa. So, ayan. So, proper fraction, ito ay, sinasabi dito, ito ay, sabihin natin, the numerator, alam niyo man yung numerator, di ba? Numerator is lesser than the denominator. Ayan. So, numerator, di ba, yung nasa taas, tapos yung denominator nasa baba. So, ang ibig sabihin niya is, yung numerator daw is mas maliit kumpara sa denominator. So, sabihin natin, ito, example. 1/2, di ba? Mas maliit yung numerator, di ba? 1 yung numerator, denominator natin is 2. So, ano mas maliit sa dalawa? So, mas maliit yung 1 kaysa 2. So, ganyan lang yan. Tapos, another example is 3/4. Ayan. So, mas maliit si 3. Yung nasa taas, ang denominator is 4. Mas maliit yung 3 kaysa kay 4. Ganyan lang kasimple ang proper fraction. Mas maliit yung nasa taas kumpara dun sa baba. So, dapat mas malaki yung sa baba kaysa sa taas. Yung sa baba is natawag nating denominator, di ba? Ni-explain ko na kanina. So, ano naman tong improper fraction? So, ang improper fraction is basically kabaliktaran lang, no? Suga lang to, saglit. So, ito. So, sinasabi na ang improper fraction is the numerator, which is yung nasa taas. Numerator is greater. Kabaliktaran, no? Greater than the denominator. Ayan. So, mas malaki si numerator kaysa kay denominator. So, kabaliktaran lang, no?
So, sabihin natin, baliktarin lang natin tong 3 over 4. Gawin natin 4 over 3. Ayan. So, ayan, baliktad na. So, nasa taas si numerator, nasa baba si denominator. So, malaki si 4 kaysa kay 3, di ba? So, mas malaki si numerator kaysa kay denominator. Another example is 5 over 3. Ayan. 5 over 3. Mas malaki si 5 kaysa kay 3. So, malaki dapat yung nasa taas kaysa sa baba. Ganyan lang pag-distinguish ng proper and improper fraction. Tapos, 3 over 2. Ayan. 3 over 2. Mas malaki to kaysa dito. So, usually, in-express yan as A over B, di ba? Pero dapat dapat, yan, ganito yung condition. A is greater than B. Ayan. Tapos dito sa proper fraction, express as A over B pa rin, no? Tapos, kaso, si A is dapat mas maliit kaysa kay B. Ayan. Yan yung proper and improper fraction. And dako naman tayo sa mixed fraction, no? So, mixed fraction is combination, no? Sinasabi dito is a combination. Spelling natin. It's combination of proper fraction and a whole. Bakit sinasabi natin na combination of proper fraction? Bakit proper fraction? Bakit hindi pwedeng improper fraction? Bakit ganyan? So, kasi yung mixed fraction, maalalaman niyo yan mamaya sa sa mga susunod natin na video about fraction. So ang proper combination sabi dito. Ito muna. Combination of proper fraction and a whole. So meron tayong whole. Sabihin natin 3. Tapos yung proper fraction, di ba? Yung proper fraction, sinasabi natin kanina na dapat mas maliit yung numerator kaysa kay denominator. So sabihin natin 1 over 2. So di ba? Ito ito is proper fraction, di ba? Proper fraction yan. Tapos ito is a whole number. Combination, diba? So, combination lang ng dalawa. So, bakit hindi pwedeng improper fraction? Kasi, yung improper fraction, pwede mo siyang gawing mixed number. Tapos, si proper fraction, hindi mo na siya pwedeng gawing mixed number. So, meron tayong tinatawag na mixed number. Explain ko yan mamaya. Mixed to improper, no? Ayan. Improper. Hindi na magsulat. Ayan, improper. Tapos, vice versa yan. Vice versa. VV. Vice versa yan. Pwede mong gawing improper yung mix, tapos gawin mong mix yung improper. Ayan. Kaya sinasabi dyan, proper fraction dapat. So, ayan. So, 3 over 1/2. Pag makakita kayo ng ganito, it is a combination of proper fraction and mixed fraction and whole number. Diyan ang tinatawag nating mixed fraction. Ayan. Mixed fraction. Ganyan lang kasimple pag makakita kayo ng ganito. That is mixed fraction.